Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging usapan nga sa mundo ng social media ang ginawa nga ng mga Pamilya Ruiz at si Garcia Ruiz na ito kay Nanay Alvi Vergara at sangkot pa dito ang mga ibang pulis at mga kapitan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang kinakawawa nga ang mahihirap na ito at talagang kinakampihan ay may mga pera. Kaya naman hindi nga ito pinalagpas ni Senador Raffy Tulfo at talagang binantayan ang kaso na ito at hindi hahayaan na hindi makuha ni Nanay Alvi Vergara ang hustisya na dapat niyang makuha dahil kung makikita natin ay talagang matigas ang ulo at matigas ang puso ng pamilya Ruiz na ito. Kinarma na nga ng tuluyan ang isang pulis na sangkot na dumuro kay Nanay Alvi Vergara. Nagsisisi nga ito ngunit huli na nga ang lahat dahil talagang hindi na makatarungan ang kanilang ginawa kay Nanay Alvi Vergara. Dagdag pa nga ng maraming netizen, thank you po Senador Tulfo and committee for taking the case as a lesson for everyone. Those who have less in life should have more in law. Who said that? So true. God bless. There is hope brought about Senador Tulfo. He is not a lawyer, but the fruit of his work is well felt among us, the masa. God is good indeed. Grabe, kawalang kaluluwa ng babaeng employer na yan, negosyante hindi man lang binigyan kahit pamasahe man lang sa loob ng ilang taon pagsisilbi ng walang sweldo, dapat mabulok sa kulungan. Mga salbahe na yan, isama na ang police woman na yan na ginamit para takutin si Nanay Alvi. Well mga kaibigan, panoorin nga natin ang buong detalye at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Naman, isa na lang po. Sergeant Palabay, ano nangyari sa kaso mo? Kasi sinampang ko pala ng kaso, ano? Yes, Your Honor. Ano nangyari? Anong development nyo sa kaso? Data, Senator Tulfo, bakit ka kinasuhan? Dahil siguro matatanong din natin si Chief of Police. Ito ba ay nakarating sa Mamburao Police Station? Nakialam ba si Ma'am Lisa? Ano ba, bakit nakasuhan? Tama yung tanong ni Senator Tulfo. Ika lang, sir. Ma'am Lisa. Yun po, Sir, Your Honor. Bali po nalaman ko lang po na kinasuhan po ko through doon po sa news. Bakit po? May kinampihan kayo? May kamag-anak nyo daw yung Ruiz? Ganun ba? Hindi ko po kamag-anak si Mr. and Jerry Ruiz and Mrs. Prince Ruiz, Your Honor. Ano nyo po? Kumare? Hindi rin, sir. Hindi pero bakit ka kinasuhan? Hindi mo alam kung bakit ka kinasuhan. Siyempre nakalagay doon sa complaint sheet kung bakit ka kinasuhan. Yun nga po, sir, yung nakita ko sa news at nabasa po noong una sa social media na allegedly police officer Lisa, walang buong pangalan ko po, Your Honor. Ma'am Lisa, tama. Yes. Sabi dito, dinuro niya ako, tinasan pa niya ako ng boses. Sabi niya kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Lisa. Your Honor, yung And it fits the description. Your Honor, hindi ko po siya nakakausap. Bali, nakita ko lang po si LB noong before pandemic po na nag-conduct po kami ng mobile patrolling. Sakto po yung sa tindahan po ni Mr. Ruiz ay may gasolinahan po, Your Honor. Nung nagpapagasolina po kami ng mobile, bumaba po ako ng mobile para bumili po ng prutas. Ngayon, sabi po ni Mrs. Franz, kinuha ng prutas po, bumibili po ako ng ubas. Ngayon po, bigyan po ng 1 kilo si Ma'am Lisa. Sinabi po doon sa mga tendera. Ngayon po, pagbayad ko po, dahil tapos na po kami magasolina ng mobile, sumakay na po ako. Doon ko po nakita si LB na nakaupo po doon sa may tabi ng freezer. Okay. So bakit siya mag-akusa sa iyo nito na nanduro ka sa kanya, nanakot, kung hindi naman pala totoo? Ano pong motibo sa palagay mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Kung siya po ay tinakot ko dun sa tindahan, yun po ay palengke. Open po yung... Kaya nga sa dinami-daming pulis, may mapayat, may matangkad, may maliit, it fits your description. At ikaw ang sinabi niya na tinakot mo siya. Bakit nga? Siyempre, merong dahilan. At kung nagsisinungaling siya, may dahilan din. Bakit siya magsinungaling? O sige, kumukontra ka doon sa sinabi niya. Ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling
laban sa iyo? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala, di ba? Wala siyang dahilan. So, ibig sabihin, nagsasabi siyang totoo. Kasi po ako po ay ano lang po. Maliban na lang kung kayo ay nagbanggaan noon, may alitan kayo, nainggit siya sa iyo, things like that. Pero ikaw na mismo sabi, hindi mo alam. So, walang dahilan para kagawa-gawa siya ng story against you. That means she's telling the truth. Kasi po, Your Honor, At the kasi same time, hindi ka naman, siguro yung mga superior mo, hindi naman basta-basta kang itatransfer kung wala silang kitang basihan for that transfer. Sino po nag-transfer sa kanya? yung provincial director po Oh. namin. Okay, kayo po yung provincial director, Colonel. So what was the basis for your decision to transfer Sergeant Palabay from point A to point B? So she was transferred, sir, para magkakanda kami investigation para hindi niya mahamper yung investigation doon sa Mamburao, sir. Pero meron kayong paniwala. Kaya nga, meron probable cause sa tingin ninyo na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB kaya tinaspa nyo. Kasi kung wala kayo nakita probable cause na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB, pwedeng steady mo na siya, status quo doon sa kanyang situation, right? Pwede yan, sir. Pero sa akin kasi, sir, para maging partial yung investigation doon, ililipat ko muna, sir, dito sa Occidental Mindoro PPO. Exactly, because you believe in her accusation. Because if you don't believe in her accusation, regardless, steady mo na siya kasi baka gumagawa-gawa ng istorya. Tama? Pwede rin yun, sir. Kailangan ang kuwan ko nga, sir, isililipat ko lang muna sa PPO para magkanda. Okay, yes, nilipat. Ngayon may nasempa ng kaso, nasa korte na ata. Tama? Wala pa po ako nare-receive, Your Honor, na subpoena to answer the allegation Colonel. of LB. May kaso na ba sa korte? Wala pa pong nakarating sa amin, sir. Sa piskal? Di ba nasa piskal na rin? Hindi ka ba nakatanggap sa pina from the As piskal? of today, Your Honor, wala pa po ako nare-receive na subpoena para po sagutin yung allegation Sabay ko. bilis-bilisan mo, tinuturuan na kita rito dahil kapag hindi mo nasagot yung sa piskal, baka mawawaran ka. Wala pa po ako nare-receive. Kaya nga, puntahan mo ng piskal. Ito, tinutulungan na kita. Dahil kung nakapagpadala sa inang subpoena, baka mamaya sa maling address na ipadala, hindi ka nang nagkaroon ng pagkakataon para sumagot, baka bigla ka mawarat, mahuli ka na lang. Nagets mo? Yes, Your Then you Honor. have to contact the fiscal's office. Yes, Your Honor. Okay. So, last na question na naman. Senator Tulfo, I think for the record, Mr. Chairman, Senator Tulfo, the one who charged by LB is only named Lisa. He did not know the identity, the whole name and everything. She did not know. But when news came out, the police officer Lisa identified herself as the person intended, referred to by LB in her Simpang Salaysay. And in fact, she was asked by a reporter what is the physical condition of Lisa, the police officer that you mentioned, and she physically fit with the description mentioned by LB. Okay. Pwedeng pakiulit-ulit for the record. For the record, Galing kay ma'am, gusto ko manggagaling kay ma'am. Manang LB, LB, paano po na-involve itong si Sergeant Liza? Ganito po yun. Nagpunta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob po. Sa may pinto siya nagtayo. Sabi sa akin, ikaw, wag mo ulitin yun ha. Dadadaputin kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. wag po ulitin ang Ginagawa ko po yung paglalagay po daw po ng bulbul sa pagkain. Pag ginawa ko daw po yun. Tinaasan niya po ako ng boses nung nagpunta po siya doon sa may kusina namin. police officer Lisa, totoo ba yan? Mas kinonfront mo? Hindi po, sir. Hindi po ako nakakarating, sir, doon sa mismong pintuan ng bahay ni Franz. Doon lang po ako nakakarating, sir, doon sa pinakalamesa na kung saan doon po ako nagbabayad. Ako po, pag bumibili po na ng produkto ng tindahan ng Ruiz, pinakamatagal ko na po, Your Honor, is 3 minutes. Minsan nga po, yung motor ko po ay hindi ko na pinapatay kasi pagbili ko po, Your Honor, nagmamadali po akong umalis dahil duty pa po ako at papasok po yung mga anak ko. Yun po ay mapapatunayan ng mga tindera-tindero doon po. Kasi ang namimit ko lang po doon sa palengke, doon sa tindahan ng Ruiz, yung mga tindero lang po ni Mr. Ruiz. Pero si LB po, hindi ko po siya nakikita kasi nga siya po ay kasambahay, nasa likod lang po siya. So ano tingin mo rason bakit siya gagawa ng istorya?
Yun nga po, Your Honor, hindi ko po alam. Posible naman magsinungaling ito at kumuha ng istorya laban sa'yo. Ano Kasi- pakukuha niya? Kasi po sa Mamburo Occidental Mindoro, Your Honor, kilala po ako doon na police po. 21 years na po akong assigned. Ngayon po, Regardless, that's irrelevant. hindi ko Ngayon, po malaman ng dahilan, Your Honor. Aling LV, may iba naman. Paano kayo nakapunta sa Batangas? Yun nga po, nung sabi po ng amo kong babae, LB, ayusin mo ang gamit mo at ihatid mo na kita sa Paano kayo, ano sinakyan nyo? Balita ko sumakay kayo sa truck na sibuyas, totoo ba yun? Opo, totoo po yun. Sino nagsakay sa inyo sa truck ng sibuyas? Yung pong amo kong babae, pinasakay po ako doon. Ikaw lang mag-isa? May kasama po ako, dalawang lalaki. Bakit sa truck kayo ng sibuyas sinakay? Wala daw po akong ticket kasi parang libre, para daw po libre po ako. Tapos nag-roro. Tapos sinakay sa roro yung truck ng sibuyas. Opo, Para wala ng pamasahe. Pamasahe na lang ng truck. Ang Opo. Ano ba? Sakay siya sa truck ng sibuyas na walang bayad yung pasahero? Doon lang sa loob ng truck? The truck, Mr. Senator, the truck will be loaded at the Roro Yes. cell. Then in going to Batangas, Yes. so if you So kung may... Oh, lilinisin na lang yan mamaya. Sige, huwag nyo na ano yan. okay. kasi there are certain passengers which are not free if they are with So, ibig sabihin, pag sinakay yung truck doon sa Roro at may kasamang tao, yung tao libre na sa pamasahe? it is possible. I believe 3 persons are free if you are on okay. a truck loading the vessel. So, ilan kayo sumakay, Aling LV, sa truck ng sibuyas? Kasama, para pong 5 po kami. Kasi 5? po yung driver. Di ba sikip kayo rin dahil parang sibuyas yung katabi ninyo niyan? Opo, puro sibuyas po. Gaano katagal yung biyahe? Para pong 3. 3 oras. Opo. Dusa. So, nagdusa kayo ron? Opo. Wag daw po bumaba. Lipat sa kabilang room. Ako rin. Ito lang suggestion ko, maganda yung kasambahay bill natin, pero I think we have to revisit that. Meron ako isa-suggest ipapile bilang amendment. Siguro higpitan natin yung parusa, taasan natin yung parusa laban doon sa mga amo mapang api. And siguro lagyan natin doon na tama kayo may monitoring, dapat merong hotline yung each barangay na pwedeng tawagan ng isang kambay in distress. And kapag mawag isang kasambahay, dapat yung numero na madaling ma-memorize, siguro 3 or 4 numbers. Okay. Pupunta agad yung social worker, kasama yung tanod, and kasama yung PNP para i-check kung totoo nga yung sumbong. At kapag na-verify yan, agad-agad damputin si amo at kasuhan. Only then, protection na natin yung ating mga pobreng kasambahay na palagi nasasaktan. Kasi time and time again, nakakatanggap ako ng ganitong klaseng reklamo, napapabayaan, nagmumukha silang kawawa. Ang pinakamasaklap pa nito, in my experience, palagi silang binibintangan na nagnakaw. Kapag naipit na yung amo, nabugbog na si kasambahay, ang gagawin ni amo, paplantahan ng mga pera, relo, kung ano-ano pang mga alahas, si kasambahay sabi nagnakaw. Nababaliktad patuloy si kasambahay. Si kasambahay, in some cases, atas na lang kaysa naman makulong dahil nga nagnakaw, qualified theft. So those things has to be changed. And I will file a bill na this time, kasama doon sa kasambahay ninyo, Senator Estrada, na magkaroon ng mas matibay pang proteksyon natin mga kasambahay, and then mataas na parusa. Dapat one strike policy laban doon sa mga pang-api mga amo. Salamat, Mr. Chair. As thank you, Senator Tulfo. As the principal author of the Batas Kasambay, I'm open to revisit the Batas Kasambay and to provide some amendments if you wish. And I will also include that in the agenda on August 29 during the Committee on Labor hearing. Thank you, Mr. Chair. And I would also like to reiterate to Subfina, the employers of Aling LV, si Jerry Ruiz, Franz Ruiz, and the 2 children. We have directed the committee secretary. We'll have another hearing next week.
Kung ayaw, pahuli na. Talagang matapobre ang mag-asawa, mababa talaga ang tingin nila sa mga mahihirap. Parang walang kamatayan silang mag-asawa, hindi marunong makipagkapwa, namamantala ng kapwa mapangapi. Brutal ang trato dito sa kasambahay, ikulong ang mga amo at mga involved barangay captain at pulis na kasabwat. Justice prevail.